Ngayon ngang bisperas ng undas, sumahabol pa rin sa paglilinis ng mga puntod ang ilang residente sa Cebu. Pinagkakaitan din ng ang ilang serbisyo ngayong undas tulad ng pagpapalinis at pagtitirik ng kandila sa mga nicho. At live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan, si John Arowa ng News 5 Visayas. John, kamusta yung pagbisita ng mga kapatid natin dyan sa Cebu? Vicky, narito tayo ngayon sa isa sa pinakamalaking sementeryo sa Cebu, ang Caretas Cemetery. At makikita natin na nagsimula nang dumating ang mga tao para dumalaw sa mga yumaon ng mahal sa buhay. Isang araw bago ang undas. Libo-libo mga labi ang nakahimlay dito sa Caretas Cemetery. Si Nanay Agnes Tongia, maaga nga pumarito para dalawin ang puntod ng asawang nasawi noong nananalanta ang Bagyong Yolanda dito sa Cebu. Pero babalik raw si Nanay sa November 2 para nang bisitahin naman ang puntod kasama ng kanyang anak. Ang ilan sa mga pamilya humahabol na sa paglilinis at pagpipintura ng mga nitso. May mga nagtirik na rin ng mga kandila at nag-alay ng mga bulaklak. Samantala kung para sa ilan ang undas ay pagbisita sa yumaong mahal sa buhay, paraan naman ito ng ilan para kumita. Nasa 350 pesos ang bayad para magpailaw sa mga puntod dito sa sementeryo sa loob ng 3 araw. Habang 50 pesos naman ang bayad kung magpapalinis ng puntod at 300 pesos naman kung magpapapintura ng nitso. Niki, hindi pa gaano karami ang mga tao ngayon dito sa sementeryo pero inaasahan ang pagkalsa ng mga libo-libong residente na dadalaw dito sa Caretas Cemetery simula bukas. May mga nakatalaga na rin ng mga pulis na para magbantay sa seguridad. Paalala rin ng pamunuan ng sementeryo, bawal magdala ng matatalim na bagay, alak at sound system. Thank you. Yan ang Express Report ni John Arowa live mula sa Cebu City. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.